Okay, so we may proceed to chapter 2. That is chapter 3, lesson 3 rather, PHP operators. So, assignment operators. So, assignment operators are used to set a variable equal to a value or set a variable to another variable's value. So, as what we have here, our first variable is my underscore bar, that is 4. Pero, another variable, inequal natin siya sa my bar. Ibig sabihin, another underscore bar is also equal to 4. Okay? So, now, assignment can also be used in conjunction with arithmetic operators. Ano ba yung mga assignment operators? Ayan, ang tawag dyan sa equal, equal, equal to. May example sa right side. Pag sinabi natin plus equal, plus in equal to, ikinunkati natin, pina-exceed natin. Okay? Minus or equal to, multiply or and equal to, and divide and equal to. For comparison operators, it is used to check the relationship between variables and or values. If you would like to see a simple example of a comparison operator in action, so the comparison operators are used inside conditional statements and evaluate to either true or false. So ito yung mga sample. We have less than, we have greater than, less than or equal to, and equal to, greater than and equal to, not equal. Kapag dalawa yan, not equal, ibig sabihin, then equal to. Guys, kapag relational operator, ang equal to, isa lang ang equal niyan. Pero kapag siya ay assignment operator, equal, equal. Yun ang kaibahan ng dalawa, ha? Pag assignment operator, equal, equal. Pero equal to pa rin yun. Kapag naman relational operators, isang equal lang. So, combination arithmetic and assignment operators. So, na-encounter nyo na itong mga counter plus 1 or C++ or sum plus plus. Okay? Na-encounter natin yan. So, ito na yung arithmetic operators. Common naman po yan. Addition, subtraction, division, multiplication. Exponentiation po ito. Exponentiation. Yung sa modulus, para makuha yung remainder, ayun, percent po ang ginagamit. For logical operators, ayan po yung AND operator, OR operator, then tapos NOT. So, another example. So, our variable here, no? This time, hindi pa tayo gumamit ng variable. Nag-define lang tayo ng price is equal to 10.50. Then quantity is equal to 2. So pag minultiply natin yan, dapat ang sagot niyan ay ilan? 21 pesos ba yan? Tama? So ito yung code niyan. Nagawa ko na yan eh. Excuse. Again, saan tayo nagsisave? Huwag kalimutan sa htdoc. Okay, sa htdoc. Local DC. Ayan, laging local DC, SAMP, htdoc. So ang file, ang ating folder diyan ay WebTech, di ba? So sinave ko yan as activity 5, si-open ko lang. Ayan na siya. So ito yung kanina, nakikita niyo po ba siya? Yan. So ito yung kanina natin, So file save ulit lang natin. So naka-save na siya. Paano nga ulit mag-run? Dito tayo mag-run. So, pag nag-run na tayo, localhost, huwag niyo kalimutan yan. Pag nag-run localhost slash, tapos yung pangalan ng inyong folder, WebTech, tapos yung pangalan, yung file name, act5.php. Then press enter nyo lang.
Ayun, ano na result? 21. Nakikita nyo ba sa gilid? Ayan, 21 siya. Ito yung code natin. So baka naman sabihin nyo, minagic natin, palitan natin. Gawin natin times 4. Yan. So file save. Balik tayo doon sa ating web browser. I-enter nyo lang yan. O yan, 42 na siya. Di po ba? Again, kapag tayo po, bago tayo mag-run, di ba tayo ay nag-create ng file? So halimbawa, gawin natin yung pangalawa. Gawin natin yung pangalawa. Teka lang, i-delete ko to kasi maka-copy-paste to eh. Copy-paste ko lang, masipag eh. Copy. Punta tayo sa notepad. Dito na tayo sa new to, wala naman laman. Paste ko lang, no? So, file. Pag nag-save tandaan nyo file, save as. Hanapin nyo yung folder nyo. So, syempre, para kunyari first time, local DC. Hanapin nyo po si SAMP. Hanapin nyo po si htdoc. Doon kayo dapat mag-create ng folder. Ang folder natin webtech. Diyan nyo po isi-save. act6.php. Huwag kalimutan, save as type. Gawin nyo lagi all types. Then save. Ayan. Automatic nag-adjust na siya, no? Ayan. So, try nating i-run. Palitan natin yung Inday. Beautiful na lang. Yan. File save ulit natin. So again, kanina class, bago ako nag-start, iba nakakaran na ako. Sa PHP, kailangan nating i-run yung SAMP. Ha? Alin yon? Local DC, SAMP. Hanapin nyo yung SAMP control. Ito po yon, nasa baba. Pero na-run ko na kasi siya. Hindi ko pwede ito. Ito SAMP. Do-double click nyo lang yan. Pag dinouble click nyo, magdi-display ito. Yan. Magdi-display po yan. Nakita nyo yung Apache naka-run. Kasi di ba pag clinic ko to magi-stop na yan. Yung may SQL naka-run. Makaka-run lang kayo sa web browser kapag itong SAMP control panel ay na-start nyo na yung Apache at saka may SQL. Kapag na-run nyo na, i-minimize nyo lang yan, pwede na kayong mag-run sa web browser. Kapag wala ito, hindi mag-run ang inyong PHP. Tandaan nyo yan. Siguraduhin nyo lang na naka-run tong dalawang to. Okay? So, punta na lang ako ng So, palitan ko lang to. Gawin ko ng 6 kasi 6 na, di ba? Then enter. So, ayan. Lumabas na rito yung beautiful. Kaya lang, mayroon kayo gagamitin mga iSet dapat. For constant value. So another example, number 3. File nyo lang tayo. Paste. Yan. So this time, gumagamit na tayo ng post. Gagamit na tayo ng form ng HTML. So para ma-identify natin yung HTML tag or PHP tags, i-save natin. Okay, so gawin nating act7.php. So palitan natin. Kapag nakapag-save ka na naman sa folder mo, automatic doon nyo na isi-save pag nag-save ka. Yan. So katulad nito,
So dapat meron tong, yan, double quotation. So perm action, yun, kailangan meron tayong sample tree method. Eh wala tayo niyan, di ba? Wala pa tayong ginawa niyan, so hindi magdi-display yan. So gawin lang mo nating act3.php method. So file save natin. Dapat kasi may nakreate tayong sample tree, no? Line 4. Okay. So based sa given nating example number 7, meron tayong HTML head, title yung Canada Auto Parts, tapos order process at. Tingnan nyo ha, kapag constant siya, date, ito lang yung pag gusto natin tawagin anong date ngayon. Halimbawa, bukas yan. Kung anong date bukas, yun ang magdi-display. Itong H na to, ito yung hour, ito po yung month, date, at saka year. Automatic, i-display niya lang yan. Tapos ang ating variable, total quantity, 0, tire quantity, oil quantity, spark quantity. So define tire price, yung tire po na to ay 100. Yung i-define natin yung oil price is 50. I-define natin yung spark price is 80. So ibig sabihin, pag kinuha natin yung total, di ba meron tayong define na tire quantity, ilan ang tire quantity? 5. Magkano ang tire? 100. So 500 na yan. Yung oil quantity, 10 ang in-order. Magkano presyo? 50. So 10 times 50. Oy, 10 times 50. 500 din ba? O yung spark price ay 80, ang in-order ay 3. So magkano total nun? 80 times 3, 240. So magkano nga ito kanina? 100 times 5, 500. 500 plus 240. Magkano yon? 1,240? Okay. So total amount is equal to tire quantity times tire price plus oil. Ganito lang ang gagawin yung formula. Ayan. Okay? Tapos echo, pag gusto natin i-display yung output, yung total quantity. Ito yon. Total quantity na to. Then, number format, total amount, 2. Bakit nakalagay ay 2? Sabi natin dito kanina. Ibalik ko yung definition niya ha. Ayun. So kapag tax rate daw, to add 2 decimal places to total amount value, ito yung ano na to. Ito yung 2 na to. Okay? Yan. So yan yung original kanina. So tingnan natin ha. Tapos tax rate is equal to 0.12. Di ba? Lagi naman may tax na 12%. So total amount is equal to total amount times 1 plus tax rate. Then total including tax, ayun, total amount. Then closing tag. File save lang natin kung may inedit tayo, but since wala, ayan, 7. Enter. Yan yung output. Ano nakalagay ngayon? 440 raw sa akin. Order process 440. December 14, 2020. Total items ordered 18. Subtotal 1,240. Total including tax 1,388.80. O, tingnan nyo mabuti yung code. Okay? So that is for an example of
variable using assignment and logical operators. So, ito daw. Create a PHP program to display the total of 2 input numbers. Ayan, copy-paste lang muna natin para makita nyo kung paano. File new. So, paste. File save as. So, Act 8 na to, no? All files or all types. Save. Okay. So, gumamit na tayo ng form dito. So, run lang natin. Okay, again. So, interior desired first number 1, input type text. So, may kakaroon tayo ng form. Submit, then value calculate. So, di ba nakikita naman natin doon sa mga, halimbawa, kahit sa Facebook or kaya naman sa Lazada or sa Shopee. Di ba meron doon submit, tapos meron doon calculate, di ba? Tapos ito po para tawagin, echo, post. Then num1 plus post num2. Tapos, echo halimbawa, Ryan. O kaya, Kelly, halimbawa. Yan. So, file save lang natin. Then, punta ka doon sa browser kung saan ka nagra-run. Palitan mo lang to ng 8 kasi yun naman eh. Then, press enter. Oy, ayan. So, magtatype ako ng number. Halimbawa, 89 plus 11. Calculate. So, ayun. 100 siya. Hello, hi, ayan. Ito na nag-display output. Bakit, Doc, nagkakaroon ng use of undefined constant, submit, assume, submit, ganito? Kasi halimbawa, gumagamit pa tayo dapat ng mga iset, gumagamit tayo ng ibang command pa para matanggal natin itong mga ganito. Okay? Ito lang yung ano natin. Tapos, ito yung ating sample output. Okay? Ayaw gumana ng iset. Another example pa ba? So, again, this will be the sample output of that given. So bakit walang BR? Hindi bumaba? Pwede kasi tayo din maglagay dito ng BR. Bumaba na siya. So, halimbawa, 45 plus 34, calculate. So, yun na, 79. Yun. So, lagyan lang natin ng BR. Kung gusto pa natin bumaba yung calculate, lagyan ulit natin ng BR sa dulo yung first ano natin. Yan. File save. So, ito. Enter nyo lang yan. Ayan na, nasa baba na yung BR. So, this will be another example for ito medyo na siya. May mga addition, multiplication. Ano natin yung another sample. Mas maraming sample, mas masaya. Para kahit paano, mas nadadagdagan yung idea nyo. So, save natin para
ma-acknowledge niya yung PHP tags or commands. So, ano na tayo? 9. Save. Yon. So, pansinin nyo rito may BR na siya, no? Yan. So, punta lang tayo ulit sa ating browser. Edit natin, palitan natin ng 9. Ayan na siya. Kasi ang ginagamit ko, hindi pa updated na SAMP. So, i-update ko next meeting. Para wala kayong makikita mga ganito na undefined, ganyan-ganyan. Dapat yung pinakalitis na SAMP gamitin natin. Halimbawa, 18 tas 8. Yan. Tas compute. So, ayan na po. Napansin nyo na wala yung mga kasi hindi ako gumamit ng iSet. Ayan na. So, pag nag-input ka ng value, di ba 8 ang in-input saka 18? Tingnan na, 18 plus 8, 26. 18 minus 8, 10. 18 multiply by 8, 144. 18 divide 8, 2.25. 18 divide 8, ilan ang remainder? 2. Ayun, tapos ito na i-display. Anong code niyan? Ito. Again, reminder, hindi kayo makakapag-run ng PHP kapag wala kayong SAMP na ganito na nakaran. Dapat nakaran si Apache, nakaran si MySQL. At dapat lahat ng file nakasave kay htdoc. Clear tayo doon, ha? Sa loob ng htdoc. Halimbawa, doc, hindi ako gumawa ng folder. Itong Aknay na to. Sa labas ko lang isinave hindi ako nagawa ng folder. Nandyan din naman sa loob ng htdoc. Pero sa labas ko lang isinave. Hindi ako naggawa ng folder. Pag nag-run ka, tanggalin mo na yung webtech. Kasi wala naman sa folder ng webtech. Localhost /Aknay. Ayan na siya. So 78, 12, enter. Magra-run pa rin siya. Naglalagay lang tayo ng localhost /folder kapag nagawa ka ng folder sa loob ng htdoc. Kapag di ka naglagay ng folder at doon ka na nag-save sa loob ng htdocs, ganito na lang ang pag-run. Again, magra-run siya kapag running ang SAMP control panel, Apache, and MySQL. So, yun yung sample output. Ito naman for salary. So, medyo mahaba-haba. Sige, run pa natin. We have still time naman. So, ayan, yung tinatanong kanina ng isang teacher, ano daw yung pre? Pag sinabi natin pre-define, automatic kung paano lang naka-display, paano mo siya tinype, gano'n na gano'n niya i-display. Pre-define. Okay, file save as. So, ano na to? 10.php. Save. So, makikita na natin dito yan. So, nakita niyo yung pag-declare ng ng variable, no? So, NOH, actually hindi naman siya So, NOH, ayan na salary, nakadirekta na ang pag-declare. Salary is the variable, no? Then, OTP, GPay, SSS, tax, pag-ibig. Direct na, hindi na ako nag-declare sa taas pa ng isa-isahin ko pa. Pwede namang direct mong i-declare. Okay? So, at since nasa loob yan ni webtech, kailangan natin i-type si webtech na folder. Then activity 10 na po tayo. Enter. Yan. Nakita nyo yung output. So, Carmelo, head. Bawa 100 yung trabaho ko.
rate per hour ko 200. Nakadalawang 12 akong overtime. Pero nag-loan ako ng 1,000. So, i-compute yan. Ayan. So, nakikita niyo yung computation. Yan yung output natin. So, para ma-display nyo lang yung itinep nyo kanina, pwede nyo naman i-type. Okay? So, nandyan yung compute. Nandiyan yung salary, overtime, gross pay, SSS, tax, everything nandyan. So, ano yung code natin? Ayan po. Haba, no? Hanggang dito pa yan, no? Last na ba yung example? And that this will be the last example for our lesson 3. So, that's it. Ano, kumusta? I hope that maybe you will be able to learn something for this class.